paano po ba muna itong aquaculture? Para po magka-idea muna ang ating mga tagapakinig at tagapanood, ano ba ang ibig sabihin pag binabanggit po natin yung aquaculture? Ito po ay pag-aalaga ng mga isda sa tabang, sa tabsing or brackish water at saka sa alat. So, mas ang involved po dito ay lahat ng mga fisheries products na pwedeng alagaan sa kung anong environment ninyo for aquaculture. Ano po yung sabihin ng brackish water type of water yan, ma'am? Ito po ay yung pinaghalong tabang at alat. Alat. Ito parang nag-meet halfway, no? Po. Yes po. Oo. Yung ilog papunta dun sa dagat. Dagat. Opo. Tama. Nag-mimit sila sa estuarine. At yun ang pumapasok dito sa aming palaisdaan. At yun, pwede pala, may mga rin pala doon, may mga kayang mabuhay na mga lamang dagat. Gaya po nung hawak-hawak nyo sa picture, mga alimango ba yun? Opo, alimango po yun. At ito, meron ding sea bass ba to? Ito, pinapakita ho namin picture. Po. Opo. Ano pa, may bangus din. May bangus din po. Wow, meron din pong brackish water tilapia. Paano po nabubuhay yung mga ganyan, ma'am? Kasi bibigyan nyo na lang po sila ng yung tubig na at least 1 meter water depth dito sa palaisdaan. Siyempre, ang palaisdaan po namin ay hinukay para maka-accommodate ng tubig. Pinapasok po talaga siya ng tabsing ng tubig. Kaya kami po ay gumawa ng fish pond para kami ay makapag-alaga ng isda. Yun, madali naman pong alagaan ang mga brackish water fish. I-meet lang ninyo yung requirement sa kanila. Halimbawa, ang alat, at least mga hanggang 25 parts per thousand o yung degree ng alat na kailangan nila. So yun po, maganda dapat ang oxygen level ng inyong tubig para sila ay mabuhay. Katulad din ng tao, kailangan natin ng oxygen. So kung ganito rin pong mainit, sila po ay nangangailangan ng mas maraming oxygen at mas malalim ng tubig para sila ay magkaroon ng komportableng tirahan sa kanilang tinitirhan. Ayun, it leads me to my next question. Ngayon nga pong sobrang init, ma'am. Kayo po ba mga nagpapalaisdaan? May mga nakakaharap din po ba kayo mga pagsubok sa inyong pag-aquaculture? Ano-ano lang po ito? Meron po, parang nauubusan ng oxygen pag masyadong mainit ang ating paligid. Kailangan po ay merong mag-provide kayo ng shade sa kanila. At na-experience po rin namin na nung nahuhuli kami ng alimango, habang kasi sa gabi namin hinuhuli para makakuha ng mga alimango na requirement namin, yung mga order. Pero in daytime, dahil masyadong mainit, inilalagay namin kasi sila sa mga timba para sila na may nabubuhay out of water. Pero dahil sa init, marami po kaming namamatay ng mga alimango. Na kailangan talaga hindi sila masyadong matagal na iaahon sa tubig. Ganon din po sa bangus. Pag lalo na sa umaga, dahil nandun ang pinakamababang level ng oxygen, minsan mapapansin nyo pag marami ang inyong stock, sila ay sumisinghap ng oxygen sa ibabaw ng tubig. Akala nyo yung nagpapakita sila sa inyo, pero hindi po, nahihirap sila. Parang karagdagang hangin yung gusto nila mangyari. Medyo extra challenging pala. Kailangan pala iahon sila at ilagay pa sa mga timba-timba gaya yung mga alimango. May mga ganun pala kayong ginagawa pa? Yung pong alimango. Kasi pwede po sila makatagal sa container, wala sa tubig, para sila naman ay nakakahinga rin sa ibabaw ng hangin. Yan. So, pero yung isda, syempre talaga pong nandun sila sa fish pond. Kung meron kayong mga aerator, ay pwede kayong andar ng inyong aerator o kaya ay bomba. So, yung katulad yung mga sa malalaking palaisdaan, meron po silang pump para magpasok ng tubig. Para dagdag din po na tubig at talaga para at least mas nakaka-circulate ng oxygen in a way para sa mga isda, no? Ma'am, para sa mga gustong magsimula pa lamang, ano yung mga dapat nilang tandaan
sa paggawa ng mga palaisdaan, for example? Opo. So yung kung sa site selection natin, importante po yung site selection para makita natin kung gaano karami ang tubig na nasa paligid ninyo, whether ito po ay brackish water or fresh water. Dapat may source po kayo ng tubig. So pagkatapos po niyan ay i-design na po ninyo ang inyong pond na ang tubig ay may pagkakataon kayo ay makakapagbawas para mapalitan yung mga maruruming tubig. So makakapagbawas at makakapagdagdag. Opo. Pangalawa po, yung source po ng inyong similya, saan po kayo kukuha? At importante po, pangatlo, meron kayong source ng market. Kung talagang kayo mag-negosyo, kailangan hahanap kayo ng mga bibili ng inyong produkto. Dahil mahal din po yung pag-maintain ng isang palaisdaan. Yun po mga importante. Kung iisipin, parang ang dali-dali lang naman magpalaisdaan pero may sistema pala na dapat mong isang kala na talagang intindihin. Sabi nga po natin kanina sa introduction, ito pong aquaculture farm bilang isang retirement haven ninyo. Kailan po at paano po ninyo ito sinimulan at magkanong inabot, for example, sa isang palaisdaan, ma'am? Para may idea lang po ang ating mga kababayan. Since ito po ay aming retirement plan, 10 years before po kami nag-retire. That was kasi nag-retire kami 2019. Opo, so 10 years 2009. before that, pinaplano na po nung mister ko, nung aking husband, na gusto niya magkaroon ng isang agricultural land. Actually, agriculture, magtatanim ng mga corn. Pero yung nakuha po naming area ay pinapasok ng tabsing, ng tubig. So wala kaming choice kundi maghukay talaga, gumawa ng palaisdaan. At ito naman po yung expertise namin dahil pareho po kaming nasa Bureau of Fisheries noon. 14 years po. Wow. Magkano inabot, ma'am, sa isang palaisdaan? Ang siguro po ngayon ay milyon na rin ang isang hektarya na magugulin ninyo sa palaisdaan. Kaya utay-utay po. So yung nakikita po ninyo, for example, may lupa na yung mga binanggit mo lang po, yung mga paggagawaan ng source of water, bawas dagdag ng tubig, yung semilya at saka syempre yung market. I mean, yung ganong klaseng sistema, kung sakali may mga lupa na yung mga nakikinig sa atin ngayon na pwede nilang paggawaan ng palaisdaan, mga magkano aabutin po dyan? So, ngayon po kasi ang paghuhukay pa lang ng palaisdaan ay inaabot na ng mga 200 per cubic meter. So kung magmaman sa ang isa pong 1 hectare ay 10,000 cubic meters. So times 200, so mga 200,000 na po ang abutin agad-agad, sa paghuhukay pa lang. Paghuhukay pa lang pala. Wala pa doon yung semilya, yung mga paggawa ng sistema nga doon sa palaisdaan mismo. Well, maaari po ba itong maituro ninyo, ma'am? Kasi balita ako, nagtuturo rin daw po kayo ng aquaculture. Paano po ang sistema niyan dyan sa Dieta Integrated Farm? Opo, kami po ay merong farm school dito kami po ay na-approve as LSA ng Agricultural Training Institute, Calabarzon. At kaugnay po niyan, kami po ay nag-apply ng mga programs sa PESDA at kami naman po ay binigyan ng Organic Agriculture, Production NC2 at saka po yung Agri-Crops NC2. So yung aquaculture po ay medyo hindi pa po namin, inaayos pa po namin kung paano namin i-apply ang program para sa aquaculture dahil medyo mahaba po yung mga 5 months po abutin ng training. Subalit kung wala mang training ay yung mga pumupunta po dito na humihingi ng advice or technical assistance ay akin naman pong pinagbibigyan na yun po, dahil trabaho ko naman po dati ng technical assistance. Kahit pumunta po ako sa area nila kung kailangan, ay willing po akong pumunta. Opo. Sige ma'am, nako, we are just pressed for time. Nakakabitin naman. Baka lang po, panghuli na lamang ma'am, very quickly, paano kayo mapuntahan? At syempre, ayan, i-invite niyo po kami dyan sa Dieta Integrated Farm before we let you go. Opo, nasa Google Drive po yung aking, naka-Google po yung location. Google Map. Pero kami po ay, pero kami po ay nandito sa katabi ng Bureau, yung Google Map po. Opo.
So nasa tabi po kami ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Brackish Water Technology Center. So yung po, madali naman po kaming puntahan, mga 2 kilometers away from the highway. Papasok lang po kayo dun sa may karatula po ng DABFAR and BFTC. Alright. So kung yung gusto po puntay, very welcome po kayo lahat.